Magandang araw sa inyong lahat at syempre balikan natin itong kaso na pagpaslang no kay Attorney Barayuga. Ayon dun sa mga ulat ay si Bongo no na pangalanan dito no isa sa mga nagpabaya sa kaso no. At ang daming mga personalidad na rito ang mga nagka-connection na, connect na sila no at nagsasalita ng iba. Talagang umaamin na rin yung iba kaya lang yung iba natatakot sila talaga. Pero sana sabihin na lahat para malaman na kung sino talaga ang pinaka mastermind no ng mga gumawa nito. Grabe talaga no ayon dun sa ulat no. Ayon dun sa ulat. At dito natin na ngayon malalaman kung totoo nga may partisipasyon si Bongo sa nangyari dito no. Kung ano ba ang kanyang participation dito. Yan ang ating malalaman. Kaya ito na. Please po bago tayo mag-umpisa, comment down below kayo, like and subscribe na rin. Definitely po, yung ating gagawin pong pag-backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip. Nako. Sabi daw siya pinaririnig. Lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating GPNP. Well, definitely corresponding criminal and administrative cases kung sila po ay active pa sa serbisyo ay yan po ang kakahinatnan po yan. Ito, tignan natin ng mabuti no ito. Ito pala si Barayuga no. Dito natin makikita kung ano talaga to no. Tingnan natin. Na si Marbil na nais nilang buksan muli ang kaso sa pagkamatay ni Barayugan noong taon na 2020 na kung saan nabulgar dito sa sinagawang Quadcom hearing sa Kamara. At dito nga sa hearing na ito, nadawit ang pangalan ni Bongo na isa raw na naging kasangkapan para hindi malutas itong kaso sa pagkamatay ni Wesley Barayugan. Halina't balikan po natin ang tagpo sa Kamara na kung saan nadawit ang pangalan nitong si Bongo. You said something about the phrase privilege. I would like to read a part of it. Good morning, Mr. Sara. Hope you are doing fine and able to cope with the tragic loss of Wesley. My conversation with Yusek Q, siguro si Yusek Kinsa ito. Sino yung Yusek Q? Yusek Kitain, Your Honor. Kitain. And Senator BG. Sino po yung BG? Senator Bongo? Bongo, Your Honor. Were privileged communication or were considered highly confidential? What were those informations that you shared with Yusek Kitain and Senator Bongo na confidential? Nako, yan na. Hindi na confidential ngayon kasi masusolve na yung kaso eh. Tama. Regarding, Your Honor, I said this because we have also already known the motive. So, I reported this to them. Let me stop you there, please. You have known the motive? Nako. Yes, already, Your Honor. Ano yung motive na alam nyo noon? Nako, patay na. Now, the issues now... Ano yung motive na alam nyo noon? Pakisagot lang yung aking katanungan kasi nanggaling po sa bungangan nyo po yun eh. It was already been Alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Would that be correct? yes, Your Honor. Yes. And for 4 years, you have suppressed it. You and some members of your class. Di ba? Or you want me to show proof of that? Nako, may mga ano na pala, ebidensya. Alam ninyo, totoong nangyari, but you never did anything about it. Takot sila. Why? Because of fear. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang Grabe. pagdawit kay Bongo na isa raw na sinabihan itong kaibigan ni Wesley Barayugan na si General Pinili na kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Barayugan at itong si Bongo ay wala man lang ginawa para umusad ang kaso at ituro si Garma. Sa madaling sabi, pinagtakpan ni Bongo ang ginawa ni Garma kay Barayugan at dito sa press con ni PNP, spokesperson Jen Pajardo, sinabi niya dito na walang sisinuhin ang batas kung sino man ang naging involved dito sa pagpatay kay Barayugan, dapat managot. Tila ata malalagot ngayon si Bongo sa Alam niyo lalabas talaga lahat 'yan kasi iba na yung pangulo natin ano, iba na yung nakaupo, no? Lalabas at lalabas lahat ang mga may koneksyon doon sa nangyari na 'yon, no? Kung sino man talaga ang totoo at pinaka-mastermind dito, lalabas at lalabas 'yan, hindi ako maniniwala. Kasi nga meron na may mga unti-unti nang nasa taas
no, may mga connection, nagko-connect na sila kung sino talaga ang isa sa mga gumawa ng mga ganitong bagay kay Attorney Barayuga, no. Talagang ano kaya ang ano nila, ang mga iniisip nila ngayon, ano, lalong-lalo na palapit na ang eleksyon sunod na taon, ay ano ang mga hinaing ninyo, mga iniisip ninyo, mga madlang people, ano, sabihin nyo na, isipin nyo na, comment down below kayo, boboto pa ba kayo sa mga ganitong mga klaseng mga tao na meron palang mga sekretong tinatago sa ating gobyerno, wala tayong kaalam-alam ng mga mamamayan dito sa Pilipinas, may mga ganito na palang mga klase na mga sekretong nangyayari noon, no? Talagang ngayon na talaga natin na nalaman na mga kasangkot at may mga personalidad ng mga malalaking tao ang mga kasangkot dito, no? Grabe, no? Pakinggan pa natin ito. Yan. Sa pahayag na ito ni Pahardo, paano yan parang maudlot ang pagtakbo nitong pagkasenador ni Bongo? Anyway, panoorin po natin ang pahayag ni Jean Pahardo. Yan. Regarding lang po doon sa pagbubukas ng case, and statement. Yes ma'am, nag-utos na po ang ating Chief PNP para muling buksan po itong kaso po ni dating PCO Board Secretary Attorney General Wesley Barayuga. This is an offshoot ng mga revelations po during the Quadcom committee hearing wherein ang isa pong active na police na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza has revealed some information regarding his knowledge allegedly doon po sa ginawang pagpatay po, implicating the names of dati pong General Manager po ng PCSO na si Ms. Royina Garma and at ang current na NAPOLCOM Commissioner na si Ed Leonardo po. So, because of this recent development po, ay inutos na nga po ng ating GPNP sa CIDG, pangungunahan po ng CIDG, ito pong gagawing investigation. Hindi pa naman po ito naka-close. However, nung nangyari po itong insidente po na ito, ay meron po silang pinursu po na lead. Particularly, ito pong reportedly na sinasabing alleged involvement po nitong si General Barayuga doon nga po sa sinasabing illegal activities. But because of this recent information po ay bubuksan pong muli po ito at nakatakda pong ipatawag po ng CIDG. Ito pong si Mendoza para po magbigay ng salaysay regarding po dito sa kanyang nalalaman po. Sabi niyo po, hindi naman talaga na-close pa yung case. Then what happened ba? Parang nahulog yung case. Yes po, hindi po umusad po yung ang una pong nag-imbestiga po dito ay NCRPO but after 6 months po as a matter of procedure po ay sinusumit po. I understand nag-create po ng SITG po ang NCRPO but kung after 6 months po ay wala pong significant development po sa isang kaso po ay nagiging cold case po yan at automatic po ay nadadala po yan sa CIDG. So on the part of the CIDG, they also created a special investigation task group for this case po. However, based po sa aking personal communication po sa Deputy Director for Operation po ng CIDG ay yung mga ebidensya po, yung mga ay doon po nagli-lead, doon po yung ibinigay po na report ni Colonel Macantan po who was the designated SITG commander during that time po. So ngayon po ay muling pagbubuksan po kung ano po yung mga information na naging progress po ng investigation before po. Ito po ay muli pong re-reviewin po ng investigating team na i-create po ni General Torre. At kanina kausap ko po siya before proceeding here. At one of the initial action na gagawin po nila ay ipapatawag po itong si Nelson Mariano po at si Santi Mendoza for them to give their sworn written statement before the investigating unit to shed light on this matter and again para ma-reduce into writing po itong mga revelation po nila during the Quadcom committee hearing po. Ma'am, anong actions ang ginagawa ng PNP to ensure the security of Lieutenant Colonel Mendoza and the other witness? Si Santi Mendoza po ay nilabasan na po ng order, nirelieve na po siya from PDEG at nilagay na po siya sa Personnel Holding Admin Unit po ng Kamkrame. So under restrictive custody na po siya so that ma-ensure po natin yung kanyang appearance dito po sa mga gagawin po nating investigation. And of course, one of the main consideration is to secure them po. Pero in terms of admin investigation po, kasi parang sa akin rin ng galing, meron siyang alam tungkol sa nangyaring krimen.
Well, definitely, aside dito po sa mga binigay po niyang statement during the Quadcom committee hearing that will be used by the CADG in reopening this case, definitely po ay may kakaharapin din po silang mga administrative cases with respect dito po sa kanilang involvement. At siya po mismo ang umamin na may kinalaman po siya. Siya po ang naghanap po ng mga taong papatay po dito kay Ginoong Barayuga. So these are testimonies na narinig po nating lahat, and definitely this will be used by the CIDG in pursuing cases against them. So kung ano ang mangyayari after kuhanan sila ng ebidensya, definitely they will be one of the suspects na pa-filean po ng kaso with respect po sa ginawang pagpatay po kay Ginoong Barayuga. So, ang sabi mo kanina po, merong SITG, yung CIDG before to investigate on this. May findings ba sila? Nakita ba nila may hindi ba talaga sa drugs or somewhat na po corroborate yung investigation nila doon sa mga testimonies ni Lieutenant Colonel Santos? Kasama po yan, ma'am, sa utos po ng ating GPNP na paano napunta po ang pangalan po ni Ginoong Barayuga doon sa sinasabing nasa listahan po ng di umano ay involved sa mga illegal drugs activities. So titignan natin kung paano ba na-process itong information na ito, saan galing ang information, who provided the information, sino ang nag-validate nitong information that led to his inclusion doon sa sinasabing nasa listahan ng mga drug personalities. So these are all the information that will be validated and investigated po ng CADG to really come up with a clear and transparent and unbiased investigation to. Ang sabi ng GPNP kanina po ay nagmeeting po yung mga selected PNP officials to discuss this case, including the director of CIDG, at malinaw po, isa lamang po ang direksyon ng utos ng ating GPNP. He wants to get to the bottom of this regardless po kung sino ang tatamaan dito sa investigation, whether active o retiradong pulis. Wala po tayong sisinuhin natin dahil we owe it hindi lamang po doon sa pamilya po ng biktima, but we owe it sa ating mga kababayan para bigyan ng linaw itong kaso po na ito. Provide na ba ng any to prove this claim yung si Lieutenant Colonel Santos? That is precisely the reason why the CIDG will subpena si Santi Mendoza para humarap po sa gagawing investigation po ng CIDG po, so that he can reduce into writing yung mga salita at mga revelations niya na sinabi during the hearing po sa Congress po. And we will take it from there. Kung meron pa pong mga ebidensya maliban po dito sa kanilang sinabi po nitong si Nelson Mariano at si Santi Mendoza, and we are also in pursuit nitong sinasabi na gunman na si alias Loloy. So we could have a complete pictures on what really transpired due sa ginawa pong pagpatay. And of course, doon sa sinasabing leak po nitong si Ruy Nagarma at saka si Commissioner Leonardo po. How about sabihin na kay retired Regina Garma kay Gilberto? I don't want to preempt po kung ano po yung mga susunod na action po ng CADG, whether there is also plan to issue subpoena against kay Commissioner Leonardo as well as Ruy Nagarma. But as of today po, what I understand po is they will start from Santi Mendoza and Nelson Mariano. Ang importante po ito, they want to reduce into writing po yung kanilang mga isinawalat po during the hearing po. Kasi napaka-importante po nito dahil ito po yung gagamitin natin on how to proceed with this case. But ang importante, ang laging inulit kanina ni Chief PNP, sinasabi niya na wala tayong sasantuhin, wala tayong sisinuhin sa investigation na ito. Regardless kung sinong mga personality or maliban dito kay Garma at Leonardo, kung meron pang mga personalidad tayong matutumbok sa ating investigation, doon tayo tutuloy po sa ating investigation. Kasama din po ba sa investiga ng PNP yung mga unang nag-investiga, like yung mga taunang NCRPO na parang walang nangyari dun sa investigasyon? Maganda na rin na wala silang Definitely po, yung ating gagawin pong pag-backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip lalo na dito sa ginawang pag-iimbestiga dito. So lahat po ng humawak ng kaso na yan, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso, lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating GPNP. kapag napatunayan na meron na silang ginawang hindi tama doon sa case, Well, definitely corresponding criminal and administrative cases kung sila po ay active pa sa serbisyo ay yan po ang kakahinatnan po yan. At nakita ko po yung desire po ng ating GPNP kanina. Kinausap po niya yung ating mga commanders, yung ating pong mga directors po ng ating mga directorates, particularly yung ating pong Directorate for Intelligence, Directorate for Investigation and Detective Management, yung DIDM po,
The ACG is also there, CIDG is also there. So lahat pa po ng sa tingin natin ay makakatulong dito sa investigation po na ito ay pinatap na po ng ating GPNP. And he wants results po the soonest possible time. Yan Bongo, lagot ka ngayon, paano mo iyan malulusutan? Dapat kasi noon panilaglag mo na iyan si Garma. Yan tuloy na dadawit ang iyong pangalan sa pagkamatay nitong si Wesley Barayugan. Pero paano naman namin ikaw masisisi tila ata? Nasa plano na ninyo iyan or baka alam mo na bago pa man mangyari or gawin ni Garma ang krimen? Anyway, conclusion lang naman. Pero dito sa pagtatakip mo sa ginawa ni Garma, wala ka talagang lusot. Narinig mo naman ang sinabi ni Pajardo, di ba? Backtrack po kung what happened to this case ay titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip. Yung pag-usapan natin ngayon pag-usapan natin dahil nga sinabi na nga ni ng pulis na babae na talagang kung meron bang kapabayaan o pagtatakip, no? Kasi nga mga koneksyon, kung iisipin mo ng mabuti, may mga koneksyon, connect na, no? Dahil syempre tauhan nga talaga ni dating Pangulo si Bongo at yung si Garma naman ay nilagay dun sa PCSO. Ibig sabihin, may mga na rin, may mga connection na rin. Kaya lang, itong Kongreso at saka Senado, inuunti-unti lang nila, no? Inuunti-unti lang nila. Ang pinakamaganda sa lahat dito ay binuksan uli dahil nga matagal na, no? Natutulog na kaso na to, no? Cold case na. At ngayon pa lang nabuksan na marami pa lang sangkot ng mga malalaking personalidad dito sa nangyaring insidente, no, sa pagpaslang. Kaya sana naman itong pagkakataon na si Pangulong Marcos naman ngayon ang nakaupo ay meron naman siyang mabibigay na resulta sa ating mga mamamayan na talagang magkaroon na ng tamang result o tamang kasagutan, no, na kung sino talaga ang mga mastermind sa mga ganitong pagpaslang. Pero ako naniniwala ako na malulutas talaga to at marami pa talaga ang masasangkot dito sa ganitong mga insidente at hindi lang ito, no? Hindi lang itong insidenteng nangyari na ito. Baka meron pang mga personalidad na mga ganito rin ang uri, no, sa kaso ni Attorney Barayuga, no? Talagang pasikretong ginawa, no? Dahil dun sa naka-connection dun sa AJK, kinunik na yung pangalan niya dahil sa pagkakataon ng AJK na yon sa mga drug list na yon pinasok yung kanyang pangalan. Pero kung tutuusin talaga, ay ibang insidente itong nangyari kay Attorney Barayuga, no, tungkol ito sa PCSO, no? At kinunik na lang yung pangalan niya doon sa drug list para ipalagay na natin na talagang sinama yung kanyang pangalan na kunyari ay sangkot ito sa mga gawain ng katulad nito sa drug list, ano? At talagang ginawa nila ng paraan na mawala sa kanilang landas si Attorney Barayuga, no? Hayaan na natin ang ating mga matataas na mga may tungkulin sa gobyerno ang magbibigay ng solusyon sa atin ito, no? Pakikinggan pa natin, panunuorin pa natin, abangan na natin ito kung naku po, maraming revelasyon, no, na talagang malalaman natin at malalaman kung sino pa ang nasa likod sa pagpaslang kay Attorney Barayuga. Marami pa, lalabas pa to, no? Hindi pa lang dahil nga itong buting witness na si Mendoza at saka si Mariano ay lumabas na talagang siguro baka hindi na sila makatulog, no? Dahil at nakonsensya, no? At nangangamba at mas mabuting lumabas sila ng maaga para malaman na natin, mabigyan sila ng seguridad yung kanilang mga pamilya at buhay na talagang sinabi na nila lahat ang sinalaysay, no, kumbaga ang mga nangyari noon na sila ay may ginawa din, no, partisipasyon dito sa nangyaring insidente kaya Attorney Barayuga. At sila talaga, no, yung mga personalidad. Tinuturo na nga tumayo si Mendoza at tinuro niya si Royema, Garma at saka si Leonardo na yun ang dalawa na yan sa may mga gawa, no, sa pagpaslang kay Attorney Barayuga. Hindi lang yan, ako naniniwala talaga ako na may mga personalidad pa rito sa likod na to. At marami pang mga insidente ang mga lalabas na katulad nito na hindi pa nabubuksan, no, dahil sa marami pang mga kaso ang mga nakabinbin sa Kongreso at sa Senado na pinag-uusapan pa, no? Kaya abangan natin lahat ito. Please po, comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel. Ito po ang One Pass Lupa. Maraming salamat. Keep safe. God bless.